ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Kamatayan ang isang dahilan para magsama-sama ang mga taong nangungulila sa pagkawala ng isang tao. Kamatayan din ang dahilan kung bakit maraming alaala ang nagsisilabasan bilang pagbibigay respeto sa taong nawala. Ikaw kabarangay, ano ba ang nagawa ng pagkawala ng isang tao sa buhay mo? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Maureen, 33 years old. Nitong nakaraang taon lamang ay namatay ang aking papa. 60 years old si papa noong nawala siya. Inasahan ko na naman na yon dahil ng mga nakaraang taon ay naging pabaya siya sa kanyang kalusugan at nakadagdag pa ang kanyang edad. Baliktad naman sa kuya Neil at mama ko. Nabigla sila sa pagkamatay ni papa. Nakita ko yon sa mga itsura at galaw nila after may balita sa amin na wala na si papa. Nagpalakasan silang dalawa ng pag-iyak, habang ako naman ay nakipag-usap sa doktor dahil ako lang ang hindi umiiyak noon at nasa kalmadong estado. Ako na rin ang nag-asikaso ng release ni papa sa ospital hanggang sa funeral homes na paglalagyan ng kanyang mga labi. Hinayaan ko munang iproseso ni na Kuya Neil at Mama ang nararamdaman nila. Kinaya ko naman din yon dahil sa aming tatlo ay ako lang talaga yung kayang makipaglaban sa emosyon. Kinailangan ko ring ma-distract para naman hindi na ako sumabay sa pagluluksan ni na Mama at Kuya. Nagpasalamat si Mama sa akin sa pag-asikaso ng lahat. Sinabi niyang hindi pa lang daw kasi talaga niya kayang harapin ang pagkawala ni Papa. Naiintindihan ko naman si Mama, 18 years old pa lamang silang pareho ni Papa ay magkasama na silang dalawa. Hindi ganong kadaling ipaliwanag sa diwa mo na wala ng kapareha mo. Sinabi ko na lamang kay Mama noon na huwag na niyang problemahin ang lahat. Ako na ang bahala. Niyakap niya ako at sinabing kapag nakarecover na siya ay tutulungan niya ako. Tinulungan na rin ako ni Kuya Neil nang makita niyang hindi ko na kayang mag-isa na asikasuhin ang lahat. Konti lang ang naitulong niya noon pero nagpasalamat pa rin ako ng husto kasi mahirap para sa kanya na gawin yon. Lalo't siya ang pinaka-close kay Papa. Bawat galaw nga ni Kuya ay umiiyak siya. Parang ako pa yung nahirapan sa nakikita ko sa kanya, Papa Dudut. Kaya sinabi ko sa kanila na kapag medyo humupa na ang nararamdaman nila, ay saka na lang nila ako tulungan. Hindi pa rin naman sila nagpapigil, Papa Dudut. Tinulungan pa rin nila ako kahit na emosyonal sila ng mga panahong yon. Gusto pa rin daw nilang maging parte ng mga huling sandali ni Papa, Papa Dudut. Hindi na ba kayo iiyak? Sure? Umiyak man kami o hindi, tutulong pa rin kami. Hindi naman sa ayokong umiyak kayo. Kaya lang kasi nadidelay yung dapat gawin para sa burol ni Papa dahil sa kaiiyak ninyo eh. Pinupunan mo yung pag-iyak namin. Bakit ikaw hindi ka man lang umiyak? Kasi busy ako na inaasikaso lahat ng kailangan mula sa ospital hanggang dito sa chapel. Sa tingin niyo ba meron pa akong time para umiyak? At nagpapasalamat kami sa iyo, Maureen. Pero wag mo nang pigilan kung kailangan mo nang umiyak. Sumabay ka sa amin ng Kuya Neil mo. Kung sasabayan ko po kayong dalawa, di babahan na rito sa chapel at kailangan na nating ilikas yung kabaong ni Papa? Huwag ka nga nagbibiro ng ganyan. Magbigay ka naman ng respeto kay Papa. Hindi pa ba sapat tong pag-aasikaso ko sa lahat para lang patunay na may respeto ako sa tatay natin? Huwag na nga kayong mag-away. Pareho kayong may tama. Pareho kayong may mali.
Pero hindi ito ang tamang oras para himay-himayin natin kung sino ang tama at sino ang mali. Oras to para asikasuhin sa huling beses ang tatay ninyo. Sorry ma, nadala lang talaga ako rito kay Maureen. Parang pader walang emosyon. Alam mo, gusto sana kitang patulan pero mas gusto ko na lang tapusin yung mga kailangan para sa lamay ni Papa. Magpahinga ka muna. Bukas pa naman tayo magpapatuloy ng mga dadalaw sa tatay nyo. Hindi ka pa ata natutulog niyan. Kailangan ko na pong matapos to ngayon bago magtanghali. Bakit ba nagmamadali ka? Hindi naman tatakbo si Papa. Wala nang dugo yung paa niya. Hindi na yung maaagalaw para tumakbo. Pag ikaw pwedeng biruin ng ganyan si Papa pero pag ako hindi. Tumigil na nga kayong dalawa. Tayong tatlo na nga lang ang naiwan dito. Hindi pa kayo magkasundo. Nakakahiya sa tatay ninyo. Basta kailangan kong tapusin to bago magtanghali. Kung iiyak lang kayo habang tinutulungan ako sa pag-aasikaso kay Papa, mas gusto ko pang matulog na lang kayo. Hinanda ko na yung higaan sa kwarto nitong chapel. Gigisingin ko na lang kayo kapag tapos na at kapag kailangan ko nang umalis. Bakit ka aalis? Saan ka pupunta? Sa trabaho. Kung may kailangan kang daanan sa trabaho mo, ibili mo na lang sa akin. Ako na lang ang lalabas. Si Mama na lang ang matulog. Bibili rin ako ng kape para sa mga bisita. Walang dadaanan sa opisina. Kailangan ko pang bumalik para makapagtrabaho na. Ilang araw na akong hindi pumapasok mula nung na-ospital si Papa. Bakit ka magtatrabaho? Alam mo namang namatayan ka. Alam ba sa trabaho mo na namatay ang tatay mo? Oo ma, alam nila. Bakit ka papapasok? Nasabi mo naman palang namatay si Papa. Nasabi ko pero gusto kong magtrabaho. Ang dami kong kailangang asikasuhin ngayon lalo patapos ng buwan. Maiintindihan naman sa trabaho mo kung hindi ka muna papasok. Baka boss mo pang magpauwi sa'yo niyan kapag nagpakita ka ron sa opisina ninyo. Nasabi ko na po sa kanya ma. Pinayagan naman niya akong pumasok. Anong klaseng boss yan? Pinayagan ka pa talagang bumalik sa trabaho? Kasi nagpumilit ako Kailangan ka rito. Kailangan ka namin para masikaso lahat ng kailangan ni Papa. Kaya nga inaasikaso ko ng lahat ngayon ng mag-isa para may ambag na ako. May naitulong na ako. Kayo nang bahala sa iba. Kung makapagsabi ka ng ambag, akala mo group project lang to. Namatay ang tatay mo, Maureen. Baka naman pwedeng ito muna asikasuhin mo kaysa sa trabaho mo. Ano ba naman yung 5 araw na ibibigay mo kay Papa? Maureen anak, makakapaghintay naman ang trabaho mo. Ma, marami talaga akong kailangan gawin sa trabaho. As in, ayoko matambakan. Paraan mo lang ba yan para takasan ang pagluluksa sa tatay ninyo? Hindi ma, kailangan ko lang magtrabaho kasi isa ako sa mga napipisil na gawing head sa department namin. Kailangan ko magpakitang gilas. Maureen, kamamatay lang ni Papa. Kilabutan ka naman kung promotion ang iniisip mo kaysa sa sarili mong tatay. Dito ka sa lamay magpakitang gilas, hindi sa trabaho. Nag-walk out si Kuya at hindi na ako hinintay na depensahan ang sarili ko. Naiwan kami ni Mama na nakatingin lang sa kabaong ni Papa. Ramdam kong galit din si Mama sa akin pero pinigilan niya lamang ang sarili niya. O baka kasi mas nang ibabaw sa kanya noon ang lungkot. Kaya hindi rin niya maproseso ng maayos ang galit niya. Nagtimpla si Mama ng kape at saka inabot sa akin at pareho pa rin kaming nakatingin sa kabaong noon. Hindi pa kami nagpapapasok ng bisita dahil nilaan namin ang araw na yon para sa aming pamilya. Hindi kami nag-uusap ni Mama habang magkatabi sa upuan sa loob ng chapel. Dinahandahan ko ang paghigop ng kape. Makalipas nga ang ilang sandali ay hinarap na ako ni Mama. Mahinahon naman niya akong pinakiusapan na kung pwedeng wag na muna akong pumasok sa trabaho. Pinayagan niya ako na pumasok after ng libing. Sinubukan kong rasonan na kailangan kong pumasok sa trabaho pero dinaan niya ako sa pag-iyak. Wala na akong nagawa kundi ang pumayag na lamang, Papa Dudut. Kinofort ko si Mama habang umiiyak pero ang utak ko noon ay nasa table ko sa opisina namin. Iniisip ko kung paano ko tatapusin lahat ng trabaho ko oras na makabalik na ako sa trabaho. Hindi ko namalaya na kinakausap na pala ako ni Mama. Pinaulit ko kay Mama ang sinasabi niya at doon na siya nagalit. Doon na niya nailabas ang galit na naipon niya habang nagtatalo kami ni Kuya Neil. Nagalit siya dahil parang wala raw pakialam ako kay Papa. Hinintay niyang umiyak ako pero wala siyang napala at doon siya mas lalong naggalit at saka iniwan ako mag-isa sa chapel. Hindi ko na naiintindihan ang mga nangyayari, Papa Dudut. Wala naman akong ginawang kasalanan pero parang gusto na nila akong ipako sa krus.
Naiwan ako mag-isa habang nakaharap sa kabaong ni Papa. Pero hindi pa rin ako umiiyak. Ang laman lang ng isipan ko noon ay kung paano ko tatapusin ang mga trabaho ko sa opisina. Nagtimpla ulit ako ng kape para maplansya ko ng maayos kung ano ang gagawin ko para hindi ako maungusan ng kakompetensya ko sa posisyon bilang head ng department ko, Papa Dudut. Mag-uusap-usap tayong tatlo. Bawal mag-away. Naiintindihan niyo ba, Neil? Maureen? Pagsabihan niyo si Maureen. Siya naman ang dahilan ng away namin. Ako tong nananahimik dito tapos ako pa may kasalanan? Kasi masyado kang tahimik. Nawalan ka ng tatay. Kung mas nakakala mo nawalan ka lang ng medyas, na kinabukasan pwede kang bumili kagad ng kapalit. Sinabi kong walang mag-aaway Sorry ma. Nadala lang ng emosyon. Baka kasi kailangan mong ayusin ang emosyon mo para hindi ka kagad sumasabog. Ikaw, sumabog ka naman minsan para makita naman namin kung may pakialam ka sa sarili mong tatay. Sinabi kong tama na! Sorry ma. Ay, kaya tayo mag-uusap-usap ngayon para planuhin na natin yung sasabihin natin sa huling gabi at sa simbahan bago yung mismong libing. Baka pwedeng sa susunod na po natin gawin yan, Ma. Malayo pa naman eh. Malayo pa? Pero kapag may kinalaman sa trabaho mo, kailangan urgent, no? Ma, nakikipag-away na naman to si Kuya, oh. Maureen, maganda na ngayon palang gumawa na tayo ng sasabihin natin sa huling gabi at sa simbahan. Kasi panigurado, hindi na tayo makakapag-isip ng maayos kapag dumagsa na yung mga bisita at mapangunahan na tayo ng emosyon. Ikaw ma, share mo naman naiisip mo kung meron ka ng plano. Bago ako dumako dyan sa mga planong gawin, gusto ko munang ikwento kung paano ako napasagot ng papa nyo nung nililigawan pa lang niya ako. Paano ka nga ba napasagot ni Papa, Ma? Lagi niya akong dinadalhan ng kasoy na benta ng kapatid niya. Walang palya yon. Tuwing dadalawin niya ako, lagi nang nakahanda ang kasoy. Di ba allergic kayo sa kasoy? Oo. Pero hindi ko sinabi sa kanya na bawal sa akin ang kasoy. Sinabi ko na paborito ko yon kasi gusto ko ring magpa-impress sa kanya. Nahiya akong sabihin sa kanya na allergic ako sa kasoy. Siyempre, nanliligaw pa lang siya sa akin noon. Kaya ayoko naman bigla siyang panghinaan ng loob. Kailan niya nalaman na bawal pala sa inyo ang kasoy? Nung binyag mo na, Neil. Inabutan niya ako ng kasoy habang hinihintay namin yung paring magbibinyag sa'yo. Nawala sa isip ko na hindi pa niya alam na bawal sa akin ang kasoy. Sinabi ko agad sa kanya na allergic ako sa kasoy. Nagulat siya. Nagtalo kaming dalawa kasi bakit daw ako nagsinungaling sa kanya. Dinamdam ni Papa yun? Ayaw kasi ng tatay ninyo ng sinungaling, hindi ba? Ayun, habang binibinyag ang kanil, nagtatalo kaming dalawa. Hindi na alam nung pari yung gagawin niya. Kung bibinyagan kanil o dahadasalan kaming mag-asawa. Kaya siguro hindi ako masyadong mabait. Kasi hindi ako nabinyagan ng maayos. Pwede pa kayo paulit? O kayo naman. Ano yung gusto niyong sabihin sa huling gabi at libing? Pwede ko bang sabihin na si Papa yung kainuman ko? Hindi pwede. Dapat hindi mabahira ng hindi maganda yung alaala ng papa ninyo. Magandang alaala kaya yung inuman namin ni Papa. Paano naging maganda yun? Kasi dati nung nasa tamang edad naman ako para uminom, hindi ako iniimbita ng mga kaibigan ko na sumama sa kanila sa inuman. Sumama ang loob ko nun. O tapos, anong connection nun? Pinilit ko sarili ko sa mga kaibigan ko. Pumunta ako sa inuman kahit hindi naman nila ako iniimbitahan. Pinagmukha nila akong tanga. Hindi nila ako kinausap at para may sinyasan sila para ibuli ako. Nakaramdam naman ako. Kaya umalis na lang ako. Bakit hindi ko nalaman yan? Kay Papa ko sinabi. Nakita niya kasi ako na naglalakad pa uwi ng bahay. Kinuwento ko sa kanya yung nangyari. Doon niya na ako inaya sa bar para uminom. Para maranasan ko. Hindi ba parang weird na nagiinuman kayong mag-ama? Hindi naman. Kasi sabi niya ituring ko siyang tropa noon at hindi bilang tatay.
Ang saya! Ang dami namin na pag-usapan na dati tinatago ko lang. Tapos, naging tradisyon na namin yun. Isang beses sa isang buwan, nagiinuman kami na para magtropa lang. Bakit kaya hindi sa akin sinabi ng papa ninyo? Kasi sikreto naming dalawa yon. Pero tatapusin ko ng sikretong yun sa last night niya. Ikaw naman, Maureen. Anong gusto mong sabihin sa huling gabi at libing? Anong alaalang maibabahagi mo? Wala. Napanganga na lamang sina mama at kuya sa sinagot ko. Malamig din ang pagkakasabi ko ng wala. At hindi ko naman yon sinasadya, Papa Dudut. Ganon lang din talaga akong makipag-usap. Sanay naman na silang ganon ako ka-distant at ka-cold. Pero dahil nga nagluluksa sila ng time na yon ay naging iba ang dating sa kanila. Sabay nila akong pinagalitan na parang kapitbahay ko lang daw si Papa kung tratuhin ko. Hindi na ako nabigyan ng tsansa na makasagot pa dahil puro galit na lang nila ang napakinggan ko. Hindi ko na rin naman ginustong ipagtanggol ang sarili ko sa kanila, Papa Dudut. Hindi ko naman ugaling laging ipaliwanag ang sarili ko sa iba. Kung hindi man nila ako kayang intindihin ay wala akong pakialam. Mas kilala ko naman ang sarili ko at kung anuman ang nakikita nila na ikakagalit nila sa akin, baka reflection lamang yon ng mga bagay na nililihim nila sa kanilang mga sarili. Kinulit ako ni Mama na pigain ang utak ko para may mailabas ako na pwede kong sabihin sa last night ni Papa. Naglabas pa si Mama ng mga pictures ko na kasama si Papa. Pero wala siyang nakitang emosyon sa akin. Nanakit na ang ulo ko sa mga pangaral ni na Kuya at Mama kaya sinabi ko na iidlip lamang ako dahil alam kong mas marami pang mga masasakit or mananakit pa ang utak ko oras na magdagsaan na ang mga dadalaw sa lamay ni Papa. Hinayaan naman ako ni Mama pero hinabol ako ni Kuya para paalalahanan na mahalaga si Papa. Hindi ko naman kinontra yon, Papa Dudut. Sinabi kong mahal ko si Papa at mahalaga siya sa akin. Pero kung wala man akong masabi sa last night niya, huwag nila yung masamain dahil wala naman akong ibang masamang intensyon. Doon talaga kami nagkakatalo ni na Mama at Kuya. Buo ang emosyon nila at handa silang ipakita yon sa anumang oras nilang gustuhin. Hindi naman ako katulad nila. Hindi ko sinasabing malakas ang emosyon ko pero kaya kong kontrolin yon depende sa sitwasyon. Bagay na pinag-aralan ko habang tumatanda. Lagi nilang sinasabi na wala akong emosyon at wala akong ibang pakialam kundi ang sarili at career ko lamang. Hindi naman ako nasaktan dahil kalahati noon ay katotohanan, Papa Dudut. Pero hindi ibig sabihin ay wala na akong pagmamahal sa pamilya ko. Iba lang talaga, Papa Dudut, kasi ang pamamaraan ko ng pagpaparamdam ng pagmamahal sa kanilang lahat. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Marami ang nagbigay respeto kay Papa sa mga huling sandali niya. Iba't ibang mga tao ang nakita kong pumasok sa chapel at sumilip sa kabaong ni Papa. Meron yung mga pamilyar ako at karamihan naman ay hindi. Kung hindi nila ipapakilala ang sarili nila sa akin ay hindi ko pa malalaman kung sino sila. Meron nga yung mga galing pa sa probinsya at talagang sinadyang puntahan ang lamay ni Papa kahit noong time na yon ay may paparating pang bagyo. Doon ko nakitang maraming nagmamahal kay Papa noong nabubuhay pa siya at marami ring nakipag-usap sa akin. Wala akong masyadong nasabi sa kanila lalo na tuwing nagtatanong sila tungkol kay Papa. Napansin ko may halong panghuhusga ang mga mata nila sa tuwing gusto nilang masagot ko ang mga tanong nila. Kapag gano'n na ang nakikita ko ay lumalayo na ako. Madalas andun ako sa kabilang chapel at nakikisalamuha sa mga bisita ng kung sino man ang nakalagak doon. Wala akong pakialam. Gusto ko lang makalayo sa mga mapanghusgang tao. Napansin ni Mama na nilalayuan ko karamihan sa mga bisita.
Noong unang beses ay hinayaan niya lamang ako, pero noong dumating na ang mga malalayong kamag-anak ni Papa ay doon na niya ako nilapitan. Alam niyang nagtatago ako madalas noon sa kabilang chapel kaya pinuntahan niya ako roon. Nakaupo ako sa pinakadulong upuan para hindi ako mapansin na hindi ako kakilala ng namatay na nakalagak doon. Nakikinig lamang ako noon ng kanta sa cellphone ko nang lapitan ako ni Mama. Tinabihan niya ako sa upuan at tahimik lamang kaming pareho noon hanggang sa siya na mismo ang humarap sa akin para kausapin ako. Alam ko naman Papa Dudut na hindi ako pagagalitan ni Mama noon lalo't may nakakakitang ibang tao na hindi namin kilala. Malumanay niya akong kinausap after siyang abutan ng kape na nagsaserve sa lamay na yon. Kumuha na rin ako ng kape dahil alam kong mahaba-habang usapan na mangyayari sa amin ng nanay ko noon, Papa Dudut. Masarap yung kape nila rito, no? Kaysa dun kay Papa. Maureen, Hindi ba? medyo. Paano mo nalaman na dito ako tumatambay, Ma? May nagsumbong sa akin. Si Kuya Neil. Yung pinsan mo sa side ng papa mo. Di ko pa nga sila ka-close pero sinusumbong na nila ako. Bakit kasi hindi mo subukang makihalubilo sa kanila? Gayahin mo si Kuya Neil mo. Kahit birthday ng mga kamag-anak ng papa mo, alam na niya. Iniimbitahan pa nga siyang pumunta. Magkaiba naman kami ni Kuya. Alam niyo namang ilag ako sa mga tao lalo yung mga hindi ko naman kakilala. Pwede pa namang baguhin yon. Wala naman ako nasasaktang ibang tao kundi ako makikihalubilo sa kanila. Nasasaktan ang papa mo. Magtataka yun bakit sarili niyang kadugo ayaw mong pakisamahan. Ay, Tingnan mo, kakaiwas mo sa mga kamag-anak natin. Nababawasan yung oras mo, nababantayan ng papa mo sa mga huling sandali niya. Mas nababantayan mo pa kung sino man tong namatay dito sa chapel na to kaysa sa papa mo. bumabalik din naman po ako rin sa atin pag nakalis na yung ibang tao. Hindi lang po talaga ako sanay sa maraming tao, Ma. Hindi naman palaging ganito. Ngayon lang maraming tao kasi namatay ang papa mo. Pagkatapos naman ng lahat ng to, kahit bumalik ka pa sa pagkukulong mo sa kwarto, wala nang pipigil sa'yo. Ay, naiinis lang kasi ako sa kanila eh. Ano bang ginawa nila? Pinaparamdam nila na wala akong emosyon o wala akong pakialam sa pagkamatay ni Papa. Pinaparamdam ba nila yan? O ikaw lang mismong nakakaramdam na parang wala lang sa'yo ang pagkamatay ng papa mo? Pati ba naman kayo, Ma? Hinuhusgahan ako? Kung ganyan kayo, magtatago na lang ako sa ibang chapel at doon ako iinom ng kape. Hindi kita hinuhusgahan. Gusto ko lang malaman kung bakit iba ang reaksyon mo sa pagkamatay ng papa mo. Nakailang timba na kami ng luha ng Kuya Neil mo. Pero ikaw muta lang. Lagi kang tulog. Kung hindi naman, lagi kang nagtatago sa lamay ng iba. Kaya ako nagtatago dahil sa mga ganitong usapan eh. Hindi ba pwede magkakaiba lang tayo ng paraan ng pagluluksa? Para kasing hindi normal na hindi ka umiiyak. Kailan ba ako naging normal sa paningin ninyo ni Kuya? Nadadala ka lang ng emosyon. Tapos ngayon may emosyon na ako. Hindi ba sabi niyo kanina wala? Ubusin lang natin tong kaping hawak natin tapos sasabay ka na sa akin pabalik sa chapel ng papa mo. Ma. Kung iba ang paraan ng pagluluksa mo, sige, iintindihin ko. Pero samahan mo naman kami ng kuya mo sa paraan ng pagluluksa namin. Pamilya tayo, Maureen. Kailangan natin ng isa't isa, lalo sa ganitong sitwasyon. Ay, okay. Subukan mo lang ding makinig at makipagkwentuhan sa mga kamag-anak ng papa mo. Makinig ka sa mga alaala nila tungkol sa papa mo. Malay mo sa ganong paraan, mas makilala mo siya kahit wala na siya rito sa mundo. Inubos lang namin ang kape at saka umalis na sa chapel na yon para bumalik naman sa chapel ni Papa. Doon na kami sinalubong ng mga bagong dating na bisita at lahat sila ay mga kaibigan ni Papa noong nag-aaral pa lamang siya. Sinamahan ako ni Mama para i-entertain ang mga bisita, Papa Dudut. Tinulungan niya ako na makipag-usap sa kanila at hindi ako naging komportable. Pero sa tuwing napapasulyap ako sa kabaong ni Papa ay nakukonsensya ako na hindi kausapin ang ibang tao na nagmamahal sa kanya.
Kaya naman sinubukan ko pang habaan ang pasensya ko lalo na sa mga bisitang may mga hilig makialam sa buhay ng iba. Yun lang naman kasi ang iniiwasan kong mga tao at karamihan sa mga dumalaw kay Papa ay ganon ang ugali. Pero meron din namang iba na may dalang respeto, Papa Dudut. Iyon ang mga pinili kong lapitan at kausapin tungkol sa alaala nila kay Papa. Masaya akong nakinig sa mga kwento nila na hindi ko inakalang nagawa pala ni Papa noong kabataan niya. Nakisabay sa kwentuhan si Mama at dumating na rin si Kuya Neil at sumabay na rin sa amin. Marami akong nalaman tungkol kay Papa sa pakikipag-usap sa mga taong yon. Aaminin ko na konti lang ang alaalang meron ako kay Papa. Kahit nung bata ako'y nasanay ako lagi na mag-isa at nakakulong lamang sa kwarto. Puro libro at konting manika lang ang kasama ko pero masaya na ako noon. Sinubukan naman akong lapitan ni Papa pero hindi ko siya masyadong pinansin dahil nakatuon ang atensyon ko sa mga binabasa kong libro at sa mga assignment ko sa school. Kaya hindi na rin niya sinubukan pang makipaglapit sa akin noong napansin niyang nagiging awkward lagi ang mga pagsisikap niya na maging close kami. Kaya tinunan niya ang atensyon niya at nag-focus kay Kuya Neil. Hindi ko naman masisisi si Papa kung hindi na niya sinubukang ipilit ang sarili niya sa akin. Ang nagustuhan ko nga sa kanya ay binigyan niya ako ng kalayaan na gawin kung ano man ang gusto kong gawin, Papa Dudut. Hindi katulad ni Mama na kailangang iayon ko lagi ang desisyon ko sa kalagayan ng pamilya namin. Iyon ang dahilan kung bakit lumayo rin ang loob ko kina Mama at kay Kuya. Kasi parang hindi nila ako maintindihan at puro sarili lamang nila ang importante. Iyon din ang naging dahilan para hindi nila ako makitaan ng emosyon, Papa Dudut. Saan ka pupunta? Bakit bis na bis ka? Pupunta ako ng opisina. Talaga bang ipipilit mo yan? Half day lang ako papasok ngayong araw. May mga kailangan lang akong gawin. Nagkaroon kasi ng problema sa ibang reports na pinasa sa akin eh. Alam naman sa opisina nyo na namatayan ka. Bakit papapasukin ka pa nila? Napag-usapan na natin to, di ba? Hindi mo kasi maintindihan, Kuya. Ikaw ang hindi makaintindi. 2 araw na lang ang titiisin mo sa pagbabantay kay Papa pero hindi mo pa magawa. Half day lang naman ako papasok sa opisina, babalik din ako kaagad dito. Kahit 2 oras lang yan, hindi pa rin tama. Dapat nakatulang ang isip mo sa lamay ni Papa. Bakit kapag nagstay ba ako rito buong araw, babangon si Papa? Tingnan mo nga yung mga sagutan mo. Dinidepensahan ko lang naman yung sarili ko. Kahit naman nandito ako buong araw, wala pa rin magbabago. Patay pa rin si Papa. Wala akong sinabi na babangon si Papa kapag binantayan mo buong araw. Ang gusto ko lang, magbigay ka ng respeto sa tatay natin sa mga huling araw niya rito na kasama tayo. Siya munang unahin mo. Pagkatapos ng libing, kahit dumiretso ka na sa trabaho mo at doon ka na tumira, ayos lang. May kailangan nga akong gawin sa opisina, emergency yon. Hindi ba emergency din tong lamay ni Papa? Kuya naman, babalik din ako. Bago magdilim nandito na ako. Tutulong ako sa pagluto ng sopas. Kung gusto mo, makikipagkwentuhan pa ako magdamag sa mga bisita. Hindi yan ang gusto kong gawin mo. Dito ka lang at samahan mo kami ni Mama. Sulitin na natin habang nakikita pa natin ang mukha ni Papa. Kuya, saglit lang talaga ako. May mga bisitang darating. Mamayang hapon pa darating yung mga yun. Walang halos dumadalaw sa umaga ng ganito kaaga. Kung meron man, kaya nyo naman na silang asikasuhin ni Mama. Actually, marami kayong mag-aasikaso. Kasi pati yung ibang mga kamag-anak ni Papa, tutulungan kayo. Hindi yun na ako kailangan dito. Makakadagdag lang ako sa sikip dito sa chapel. Ayaw mo talaga magpaawat? Haharap ka talaga ng dahilan para matakasan yung pagbabantay kay Papa? Hindi naman kasi kailangan bantayan si Papa. Hindi siya tatakbo, no? Subukan mo pang magbiro ng ganyan tungkol kay Papa. Tatamaan ka na sa akin. Ay, sorry. Alam ko hindi kayo naging close ni Papa. Alam ko rin na mahalaga sa'yo ang trabaho mo. Alam kong yan ang nagpapasaya sa'yo. Pero kung ayos lang naman, samahan mo rin kami maging malungkot dito. Ilang araw na lang, Maureen. Babalik din naman ako kaagad. Anak ka ng teteng naman, Maureen, no? Kahit murahin mo ako hanggang last night, aalis ako. Huwag mo na akong pigilan kung gusto mo makipaglibing pa ako. Hindi ko alam kung bakit ka lumaking ganyan. Hindi ko alam kung anong pinakain sa'yo sa trabaho mo para magkaganyan ka. May pangarap lang ako sa buhay. May pangarap din ako. Pero isasantabi ko yun ng ilang araw.
para lang magbigay ng respeto sa taong nagbigay sa akin ng oportunidad para mabuhay. Papa Dudut, iniwan ako ni Kuya at saka siya nagmadaling lumabas ng kwarto sa chapel. Ako naman ay nagpatuloy sa pagsusuklay sa harapan ng salamin na nakasabit sa kwarto. Nasaktan ako at natamaan sa mga sinabi ni Kuya Papa Dudut. Pero hindi ko nakita ang emosyon na yon sa salamin na kaharap ko. Inayos ko ang suot ko at chinek ko ang bag ko at chinek kong mabuti ang mga folder na hawak ko na ipepresent ko sa boss ko pagkarating ko sa opisina. Nag-spray ako ng pabango at inayos ang lipstick ko at tinignan kong muli ang refleksyon ko sa salamin at ngumiti. Doon ako inabutan ng mama ko. Nagsumbong na pala si Kuya Neil sa kanya. Lalong nainis si mama sa akin dahil nakita niyang nakangiti pa ako sa harapan ng salamin, Papa Dudut. Mas lalo tuloy niyang inisip na talagang wala akong pakialam sa tatay ko. Kinausap ako saglit ni mama para sabihin sa akin na hindi siya okay na papasok ako sa trabaho kahit ilang oras lang. Hindi ko na dinepensahan ang sarili ko katulad ng ginawa ko kay Kuya. Alam ko naman ang resulta noon. Alam kong tulad ni Kuya ay hindi rin ako maunawaan ni mama at hinayaan naman akong umalis ni mama nang wala na siyang ibang masabi para makumbinsi akong manatili, Papa Dudut. Nagmadali akong lumabas ng funeral homes na yon at saka nagtaxi papunta sa opisina. Binabasa kong reports na hawak ko habang nasa loob ng taxi. Maya-maya pa ay narinig ko mula sa radyo ang isang awitin na ginawa para sa mga ama na sumakabilang buhay na. Napatulala ako. Hindi ko alam kung paraan ba yon ng Panginoon para kumbinsihin din akong bumalik sa lamay ng tatay ko. Pero hindi ako nagpatinag at lalo na nung binalikan ko ang isang alaala ni Papa na hindi ko makakalimutan. Mas lalo tuloy akong nagpursiging makarating na sa opisina para magawa na ang trabaho ko. Kahit sa opisina ay nagulat din silang lahat sa pagpasok ko. Pinaliwanag ko naman na may mga kailangan lang akong gawin dahil kung hindi ko yon aasikasuhin ay magkakaroon ng problema sa monthly reports namin. Hindi na lang nila ako inimikan at hinayaan nila akong makaupo sa cubicle ko. Inayos ko ang kailangan kong ayusin at saka kinausap ang boss ko. Tulad ng pangako ko kay Kuya Neil ay nakabalik ako bago magdilim. Tumulong ako sa pagluto ng sopas at tumulong ako sa pag-aasikaso ng mga dumarating na mga bisita sa lamay, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Mabilis na lumipas sa mga araw at sumapit na ang huling gabi na makakasama namin si Papa. Malakas ang bagyo noon at walang nakapunta para sa last night. Maliban na lamang sa ibang mga kamag-anak namin na doon na rin natutulog sa chapel. Kaya lang ay nakakulong lang din sila sa kwarto ng chapel dahil naman may mga ibang aasikasuhing bisita. Ay tuloy pa rin ang libing at kinabukasan dahil sinabi sa balita na magiging maayos naman daw ang panahon pagkasikat ng araw. Nakaupo kami ni Mama sa harapan kung saan ay kitang-kita namin ang kabaong ni Papa. Kaming dalawa lang noon ang nakaupo roon. Si Kuya Neil ay umuwi muna sa bahay namin para sa libing. Nagkakape kami noon ni Mama habang nakatulala sa kabaong ni Papa. Nilalamig na siya noon, dala na rin ang panahon at lakas ng aircon. Pinasuot ko sa kanya ang jacket ko. Wala pa rin sa aming dalawa ang nagsasalita noon. Parang ang sarap lang sa pakiramdam na nakatulala lang kami sa kabaong ni Papa. Wala naman akong ibang iniisip noon at nakatulala lang talaga ako. Ewan ko lang kay Mama kung ano ang nasa isipan niya ng mga oras na yon, Papa Dudut. Natapos lang ang pagtulala namin nang makarinig kami ng malakas na hampas ng hangin sa labas. Parehas kaming nagulat at napatingin sa direksyon nung humampas na hangin. Nakakatakot ang lakas ng hangin. Dumikit sa akin ng konti si Mama dahil marahil ng takot sa nangyayari sa labas. Nilagay ko ang braso ko sa kanyang balikat para iparamdam na ayos lang ang lahat.
Nginitian niya ako at isa yon sa mga piling pagkakataon na magkasundo kami ni Mama. Kaya naman sinulit na naming pareho yon. Kung nakikita man kami ni Papa sa ganong sitwasyon ay baka nakangiti na rin yon at nakitabi na sa amin. Maya-maya pa ay kumuha ulit ng kape si Mama at nagdala na rin siya ng biskwit at sinabi niyang kailangan na naming ubusin yon dahil hindi namin pwedeng iuwi ang mga yon pagkatapos ng libing. Bumalik kami sa pagtulala habang ini-enjoy ang init ng kape at lutong ng biskwit. Hanggang sa naisipan ni Mama na kausapin ako at kwentuhan ang mga ala-ala niya kay Papa Dudut. Alam mo ba, ang biskwit na to, ang unang solid food na pinakain sa'yo ng papa mo. Bakit naman po biskwit? Salama yun ng lola aning mo. Wala ka pang 1 taon noon. Umalis ako saglit para kumuha ng damit mo sa bahay. Iyak ka na raw ng iyak. Gutom ka na raw. Sinabi ng mga tiyahin mo sa papa mo na pakainin ka ng biskwit kasi pwede na raw. So biskwit salama yung unang solid food ko? Huwag mo sanang husgahan ng tatay mo. Nag-alala lang yon kasi gutom ka na. Nakakatawa naman yun. Alam ko, konti lang ang naaalala mo tungkol sa papa mo. Makikipag-away na naman po ba kayo sa akin dahil doon? Hindi naman. Nalulungkot nga ako kasi hindi ka masyadong nagkaroon ng alaala kasama ang papa mo. Ano po ba kami nung baby pa ako? Baka meron kayong maaalala. Ay, marami. Gusto ko marinig, Ma. Sakto, bumabagyo. May kwento ako tungkol sa'yo at sa papa mo. 2 years old ka lang nun eh. Ano po nangyari? Ang lakas ng bagyo nun. Ang lakas ng hangin. Nag-brown out pa. Takot na takot ka. Panay ang iyak mo. Panay iyak palang ginawa ko nun, no? Kaya siguro ngayon ubos na ang luha ko. Baka nga. Paano niyo ako napakalma ni Papa? Sa totoo lang, si Papa mo ang nagpakalma sa'yo. Pinasa kita sa kanya kasi natutuliro na ako sa iyak mo. Tapos sinasabayan pa ng malakas na hangin at ulan. Kala ko naman tayong close nung baby pa ako. Kayo ng Papa mo ang close nung baby ka. Halos ayaw mo nga akong lapitan. Maliban na lang kung may dala akong pagkain. Mahal na mahal mo ang Papa mo noon. Ay, paano ako napakalma ni Papa? Nagtatago ka sa kilikili niya. Sa kilikili talaga? Kasi inuuto ka niya. Sabi niya, may protection daw yung kilikili niya laban sa brownout at hangin. Naniwala naman ako. Oo. At hinayaan niyo magtago ako sa kilikili ni Papa. Oo, para mapatahan ka lang. Iba ang kilikili power ng Papa mo. Kaya minsan, nangangamoy sibuyas ang bunbunan mo. Panay kasi siksik mo sa kilikili ng Papa mo tuwing natatakot ka. Kadiri ha! Kadiri sa'yo ngayon. Pero noon, doon ka lang nakakahanap ng proteksyon. Sana man lang pinagamit yun ng deodorant o tawa si Papa para naproteksyonan din ang bumbunan ko sa anghit niya. Paminsan-minsan lang naman bumabaho ang kilikili ng Papa mo. Kapag mas inuuna niyang bilhan ka ng candy kaysa sa tawas niya mismo. Ang gara. Ang OA naman na ibinibili niya ng candy yung dapat na pambili niya ng tawas. Ano, hikaws lang? Ay. Mahal ka ng Papa mo. Kung minsan o madalas hindi mo yun naramdaman, ako na lang ang hihingi ng tawad. Pero mahal ka talaga ng Papa mo. Pagkatapos ng libing, kung gusto mo pang magpakwento ng mga alaala nyo nung bata ka pa lang, handa akong magkwento. Pinatigil ko na sa pagkikwento si Mama Papa Dudut. Napansin ko kasi na bumibigat na naman ang mga mata niya dahil sa mga nagbabadyang pagbagsak ng mga luha niya. Ikinuha ko siyang muli ng biskwit para pagsaluhan namin at para matuon doon ang atensyon niya. Nagkwentuhan na lamang kami ng ibang bagay na walang kinalaman kay Papa.
Sakto namang dumating na rin si Kuya Neil at basang-basa noon si Kuya dahil sa noong niyang malakas na pag-ulan. Makabalik lamang kaagad sa chapel. Kaya naman sinabi kong maligo muna siya at magpalit. Napansin kong naiiyak na naman si Mama. Kaya naman nagkwento na naman ako ng ibang bagay para mawala ang atensyon niya kay Papa. Hindi yun nakatulong, Papa Dudut. Pinapasok ko muna siya sa kwarto para makasama ng ibang kamag-anak namin. Maya-maya pa'y humampas na naman ng malakas na hangin. Natakot ako. Bigla akong napatingin sa kabaong ni Papa. Parang nung mga oras na yon ay gusto kong sumiksik muli sa kilikili niya tulad noong kwento ni Mama. Hanggang sa bigla na lang namatay ang ilaw. Nagkaroon ng problema sa poste ng kuryente na konektado sa funeral homes na yon. Lumabas ng kwarto sina Mama at Kuya para i-check ang nangyari at naiwan pa rin ang mga kamag-anak namin sa loob ng kwarto. Mukhang nakatulog na sila at hindi napansin na nawala na ng kuryente. Si Papa na lang ang nakalagak sa funeral homes na yon at nailibing na ang mga kasabayan niya. Kaya mas lalo akong natakot, Papa Dudut. Sinabi kong sasamahan ko sina Mama at Kuya sa pag-check sa admin ng funeral homes na yon. Pero sinabi nilang magbantay na lamang ako at silang dalawa na ang bahala. Tumango na lamang ako at naiwan akong mag-isa. Sinindihan ko ang isang kandila at saka nilapitan ang kabaong ni Papa. Malakas ang liwanag ng kandila na yon at nakatulong yon para makita ko ng mas mabuti ang mukha ni Papa sa gitna ng kadiliman sa chapel. Papa Dudut, sa pag-iisa ko noon kasama si Papa ay nanumbalik sa akin ng isang alaala na malaking dahilan kung bakit ganon ko hinaharap ang pagkawala niya. Nagbalik ako sa isang alaala nung ako'y 10 taong gulang pa lamang, Papa Dudut. Maureen, ano tong sinabi ng mama mo na bumabagsak ka raw sa klase mo? Totoo ba yun? Totoo po. Ano bang nangyayari? Mahina po ang ulo ko eh. Hindi ako naniniwalang mahina ang ulo mo. Yun lang naman po ang dahilan kung bakit bumabagsak ang grade ng estudyante. Hindi lang naman yun ang dahilan. Mahina rin ang utak ko nung nag-aaral ako. Pero nakakapasa naman ako. Siguro kasi nagbigay kayo ng floor wax tsaka walis tambunan para makapasa. Hindi sinipagan ko lang talaga. Hindi man kasing taas nung grado ng iba, pero pwede na. Ang importante, pinaghirapan ko yun. Sabihin mo sa akin, ano ba talagang nangyari? Hindi ka naman ganyan dati. Ang tataas kaya ng grades mo dati. Pa, pwede ba akong lumipat ng school? Ha? Bakit gusto mong lumipat? Para tumaas ulit yung grades ko. Anong kinalaman ng school mo ron? Pag iba na school ko at iba rin yung mga kaklase at teachers ko, hindi na nila ako ikukumpara kay Kuya Neil. Kaya ka ba bumabagsak dahil kinukumpara ka sa Kuya Neil mo? Kasi sabi po nila, mas matalino si Kuya sa akin, mas magaling sa sports, marami siyang medal, marami siyang sinalihang contest, ang dami niyang napapanalo sa school namin. Oh, tapos? Iyon na po, kaya ako bumabagsak kasi hindi ko kaya makipagsabayan kay Kuya. Bakit kasi kailangan mong makipagsabayan sa kuya mo? Bakit kailangan mong makipagkompetensya sa kanya? Kasi yun naman po ang gusto nila eh. Eh ikaw, ano ba sana yung gusto mo? Basta pa, ilipat niyo na ako ng school. Doon kaya ko ng galingan ulit, promise po. Kahit sa pinakamalayong eskwelahan pa kita ilipat. Kung hindi mo kayang makita ang liwanag na nakatago sa sarili mo, mauulit lang ang nangyari. Makakahanap ka ng ibang tao na pagkukumparahan mo ng sarili mo. Magtatago ulit ang liwanag na sinasabi ko. Hindi ko po kayo maintindihan, Pa. Alam kong mahihirapan ka pang intindihin ang mga sinasabi ko. Pero balang araw, pag mas lumawak na ang isip mo, maiintindihan mo na to. Babalikan mo tong usapan natin at saka mo maiintindihan na kailangan mo lang hanapin ang liwanag sa sarili mo. Liwanag? Ilaw po ba yun? May ilaw sa katawan ko?
Hindi literal yon, anak. Basta, ipangako mo sa akin na kapag nagkaedad ka, babalikan mo tong usapan natin. Ikaw na mismo ang gumawa ng paraan para maintindihan mo yung sinasabi ko sa'yo ngayon. Eh di sabihin niyo na lang ulit sa akin pagtanda ko. Ipaalala niyo po ulit sa akin. Mas maiintindihan mo kapag ikaw mismo ang maghihimay-himay ng mga sinabi ko pagtanda mo. Pinapahirapan niyo naman ako, Papa. Maraming bagay ang gumaganda kapag dumaan sa hirap at sakripisyo. Kaya paghirapan mo ang pag-aaral mo. Diyan ang simula para malaman mo kung anong pangarap ang gusto mo para sa sarili mo. Paano yung mga nagkukumpara sa amin ni Kuya? Sila po kasi yung nagpapahina ng loob ko eh. Mapapahina nila ang loob mo kung hahayaan mong mangyari yun. Hanggat hindi mo sinisindihan ang liwanag sa'yo, mapupundi ka lang sa mga sinasabi ng ibang tao. Hindi ko na naman po maintindihan. Hindi ko alam paano sisindihan yung liwanag na sinasabi niyo. Ganito na lang. Ano ba ang pangarap o gusto mo sa buhay? Ano ba yung sa tingin mo magpapasaya sa'yo? Ay, gusto ko po maging boss sa malaking office. Kita mo? Nakita ko sa mukha mo yung liwanag matapos mong sabihin yung gusto mong maging. Ha? Nagliwanag po ako? Oo, kasi masaya ka sa gusto mo at sa pangarap mo. Kaya ka nagliliwanag. Yan ang hindi dapat mawala sa'yo. Hindi po dapat mawala yung pangarap ko? Nakuha mo! Hayaan mo na ang pangarap mo ang magbigay ng liwanag sa pagkatao mo para mahanap mo yung daan papunta ron sa totoong magpapasaya sa'yo. Naintindihan ko na po, Pa. Kaya mo bang ipangako sa akin na hahanapin at hindi mo iwawala ang liwanag mo? Pangako ko po. Kahit mawala na ako sa mundo na to, tatandaan mo na matatanaw ko mula sa itaas kung inaalagaan mo ang liwanag mo. Doon na nga natigil ang pagbabalik tanaw ko sa isang alaala na hindi ko gustong ibahagi sa iba. Doon na rin nagsimulang mamuo ang mga luha sa mata ko. Hawak ko pa rin ang kandila at nakatingin pa rin ako kay Papa. Napakapayapa ng mukha niya habang nasisinagan ng liwanag mula sa kandila na hawak-hawak ko. Pinagmasdan ko ang hawak kong kandila, Papa Dudut. Patuloy ang pagliwanag noon kahit na ilang beses nang sinusubukang patayin ng hangin sa paligid. Naging matatag ang kandilang yon kahit na ilang beses nang lumuha dahil sa apoy. Binalikan ko kung paano i-describe ni Papa ang liwanag na gusto niyang makita sa akin mula pa pagkabata. Yon ang naging gabay ko para mahanap ang liwanag ko, Papa Dudut. Hindi ko yon nagawang sabihin sa kanya dahil nag-focus ako sa paghahanap ng liwanag na yon. Nag-focus din ako kung paano hindi mapupundi ang liwanag at iniwasan ko lahat ng taong pwedeng pumundi ng liwanag na hawak ko. Naging matigas ako at hindi nakita ng emosyon para walang sumalag sa pagkamit ko ng liwanag. Dahil sa pagtuon ko ng atensyon ko roon ay nakalimutan ko nang lingunin ang dahilan para makilala ang liwanag ko. Si Papa Dudut. Iniwanan ko siya sa dilim sa kagustuhan kong habulin ang liwanag ko. Hanggang isang araw ay kinuha na rin ng ibang liwanag si Papa. Liwanag na siya lang ang tanging nakakakita. Papa Dudut, sa unang pagkakataon ay hinayaan ko ang sarili kong umiyak. Doon ako inabutan ni Kuya at Mama. Niyakap nila ako at sinabayan ako sa pagluluksa ko. Hindi sila umiyak at hinayaan nilang kunin ko ang oras na yon para pagbigyan ng sarili kong magluksa. Mahirap ang mawala ng magulang lalo na kung ang magulang na yon ang naging inspirasyon mo para magpatuloy na hanapin at alagaan ang liwanag na gusto mo sa buhay mo. Yung liwanag na hindi nakaasa sa ibang tao kundi sa sarili mo lamang. Yon ang itinuro sa akin ni Papa. Lahat yon ay nauunawaan ko noong panahon na natapos na ang liwanag niya sa mundong ito.
Pero hindi ibig sabihin na wala na si Papa ay wala na rin akong dahilan para ipagpatuloy ang paghahanap ng liwanag ko. Mas lalo pa nga akong nagkaroon ng matibay na dahilan para magpatuloy pa dahil nasa itaas na si Papa at bitbit na roon ang liwanag niya. Ang liwanag niya na tumutulong para mas lalong maging maliwanag ang daan na nilalakaran ko patungo sa buhay na pangarap ko. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham, Papa Dudut. Naway mahanap ng bawat isa kung saan sila higit na magliliwanag. Ako ang inyong kabarangay forever, Maureen. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 forever.